Ang aking tatalakayin na kwento ngayong araw na ito ay mula sa ngayon ay nagiging pinakapeligrosong bahagi ng tubig sa mundo, ang Yellow Sea. Isang bahagi ng tubig na matatagpuan sa pagitan ng mainland China at ng Korean Peninsula. Kung ang mga digmaan ng mga tao at bansa ay hindi pa sapat, ito'y nagiging isang bagong tanghalan ng alitan kung saan makikita natin dito ang kasakiman ng bansang China. Dahil hindi lamang West Philippine Sea, Scarborough Shoal, mga parte ng Taiwan, kundi pati na rin ang bahagi ng Korean Peninsula ay inaagaw ng China dahil ang parte ng Yellow Sea daw ay pagmamayari nila. At dahil sa ginawa nilang ito, makikita mga kaibigan ang resulta ng kanilang ginawa. Isang trahedya na binabagit ng karamihan ay karma sa bansang China. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Gusto ng China ang 100% na control sa Yellow Sea. Gusto nilang ilagay ang kanilang puwersa roon. Ilagay ang barkong pagdigmaan, kontrolin ang ruta ng paglalakbay ng mga sasakyang pandagat at magtakda ng mga patakaran sa kalakalan. Binabantay nito ang lahat ng barkong pagdigmaan na dumaraan dito. Ito'y dahil sa bansang Taiwan, isang teritoryo na inaari rin ng China. Isa sa mga mekanismong pangdepensa o pang-atake ng China ay ang mga bitag sa ilalim ng tubig. Ipinamumukhang masamang balita na ngayon ay tila nauurong ang mga takting ito. Noong ika-21 ng Agosto, nahuli ang China sa kanyang sariling bitag. Tignan ang ulat na ito na kung saan hindi bababa sa 55 na mga isda mula sa China ang nawawala matapos mabulid ang kanilang submarine sa isang bitag na itinayo ng China para sa kanilang mga kaaway. Nawi ito sa pagsasangkot sa kanilang sarili mga kababayan. Ayon sa ulat, ang isang submarinong plan ng China ay bumangga sa isang kadena at angkla at ang sanhi nito ay pagkabasag ng sistema, nagkaroon ng kakulangan ng oxygen at ang pagka-intoxicate ng mga miyembro ng crew. Kabuuan, 55 na opisyal ng China ang umano'y namatay. Kabilang dito ang 22 na opisyal, 7 kadalagahan, 9 na petty officer at 17 na mga mangingisda. Ang sanhi ng kanilang kamatayan ay naakalang hypoxia. Ang pinagmula ng impormasyong ito ay mula sa British intelligence. Natural itinanggi ito ng China, ngunit may mga credible na mga ebidensya na ito nga ay nangyari. At kung ito nga ay nangyari, ito isang malaking kahihiyan para sa bansang China. Isang mapait na paalala kung paano maaring bumalik sa kanila ang kanilang pamumukod o dahil sa kanilang kasakiman. Sa nakalipas na 6 na taon, sinikap ng China na gawing palaruan ang rehiyong ito. Binubuli nito ang mga maliliit na mangingisda gamit ang kanilang malaking mga barko. Hindi lamang sa Yellow Sea, kundi pati na rin sa ibang lugar tulad ng South China Sea. Halimbawa, pinilit nito ang Pilipinas sa isang insidente. Kamakailan lamang, pinaikot nito ang isang underwater barrier upang hadlangan ang paggalaw ng mga barkong Pilipino. Tinanggal ng Pilipinas ang barrier na ito at naglabas ng video ng kanilang mga divers na nagtanggal ng mga ito. Mukhang hindi natuwa ang China sa desisyong ito. 2 linggo na ang nakalipas, nagbanggaan ang isang bangkang pandagat ng Pilipinas at isang dayuhang barko. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa kamatayan ng 3 mangisda at pagkasugat ng 8 pa na miyembro ng crew. Alam nyo ba kung saan ito nangyari? Malapit ito sa Scarborough Shoal, ang parehong lugar kung saan inilagay ng Beijing ang kanilang underwater barrier. Isang aktong paghiganti ba ito sa Beijing? Tila ganun na nga, ngunit hindi pa tiyak ang pagkakilala sa barko kahit hindi pa ito tinutukoy ng China. Sinusuri pa ito ng mga otoridad, pero ang bagay na ito, ang kasaysayan ng China ay nagsasalita para sa kanyang sarili. Mayroon itong kasaysayan ng pagtama sa kanyang mga sasakyang pangisda sa mga mas maliliit na bangka. Kasaysayang dapat umapi sa kanyang kapwa, ngunit siya naman ang nasilo sa kanyang sariling patibong. At dahil sa pangyayaring ito, naulat ito sa halos buong mundo at nakita nila kung paano raw nakakarma ang China dahil sa kasakiman nito. Mga taga-Roma 12 verse 19 to 21, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay mabubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo
Huwag kayo magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Tunay nga mga kaibigan, na hindi dapat tayo ang magiganti laban sa ating mga kaaway. Ipakita natin ang tunay na pagmamahal sa kanila. Dahil ang magiganti laban sa kanila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Katulad na lamang ng pambubuli ng China, makikita natin ang Panginoon mismo ang nag-alaw na mangyari ito sa kanila upang makita nila ang lesson na hindi dapat sila maging sakim at hindi sila dapat mambuli ng mga bansa na mas maliit sa kanila. Dahil bagaman maliit ang ating bansa, ako'y naniniwala tayo ay pagmamayari ng isang malaking Diyos na siyang magtatanggol sa kung sino man na nagtatangka na lumaban sa isang maliit na anak ng Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami Panginoon ay nagpapasakop sa inyo. Hinihiling po namin Panginoon na punuhin ang pagmamahal ang aming puso laban sa aming mga kaway at ipaubaya po namin sa inyo, sa inyong mga kamay, ang paghihiganti. Tulungan kami Panginoon na huwag magiganti laban sa aming kapwa at matutunan po nawa namin ang magmahal lalong git sa aming mga kaaway. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin. Pagkatotoo aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.